Plus News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Opisyal nang itinigil ng mga otoridad ang search and rescue operations sa gumuhong under construction building sa Angeles City, Pampanga matapos wala nang makitang senyales ng buhay sa ilalim ng mga guho. Ayon sa Angeles City Public Information Office, inanunsyo ng Unified Command System o UCS alas 8:27 ng gabi noong Lunes ang pagtatapos ng rescue efforts kasunod ng final assessment gamit ang life locator equipment ng team mula sa Pasig City LGU. Dahil dito, inilipat na ang operasyon sa retrieval at clearing operations simula ngayong Martes. Sa pinakahuling datos, 4 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang isang Malaysian national, 16 ang nawawala at 26 naman ang nailigtas sa insidente na pawang nakauwi na sa kani-kanilang tahanan. Sa ginanap na operational briefing ng UCS nitong umaga, nagbaba ng direktiba si Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II sa retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos na pag-recover sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Humirit ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kina Senator Rodante Marcoleta at 3 pang individual kaugnay ng reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kasama sa iniimbestigahan sina dating kongresista Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray matapos iugnay sa umano'y 75 million peso campaign donations para sa senatorial bid ni Marcoleta. Ayon sa reklamo, lumagpas sa 50 million peso threshold para sa plunder ang pinagsamang donasyon na 30 million, 25 million at 20 million. Naglabas na rin ang kautusan ng Ombudsman na magsumite ng counter affidavit ang mga respondent sa loob ng 15 araw. Sa privilege speech, itinanggi ni Marcoleta ang alegasyon at iginiit na harapin niya ang mga kaso sa tamang legal forum. Binatikos ng mga senador mula sa minority bloc ang ipinakitang video ni Senator Amy Marcos tungkol umano sa planong Constitutional Assembly at Charter Change. Tinawag ni na Senator Mig Zubiri at iba pang mambabatas na propaganda at fake news ang video na inilahad ni Marcos sa kanyang privilege speech. Ayon sa kanila, walang sapat na ebidensya ang mga alegasyon na may plano umanong hadlangan ang presidential bid ni Vice President Sara Duterte at palawigin ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling ni Zubiri na tanggalin sa Senate record ang video dahil umano ito ay unparliamentary at nakasisira sa integridad ng Senado. Sinang-ayunan nito ng ilang senador, kabilang sina Senators Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo. Depensa naman ni na Senator Rodante Marcoleta at Robin Padilla, walang masama sa presentasyon ni Marcos at masyado lamang umanong onion-skinned ang ilang senador. Kalaunan binawi ni Marcos ang video matapos tiyakin ng Senado na matutuloy ang 2028 national elections ayon sa schedule. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.